Kabanata 381. Nang makita ni Anson na sina Harvey at Fane ay panig kay Leon, muli siyang nagsalita. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon, Leon. Kung pakakawalan mo si Xander ngayon, para bang walang nangyari at makakalabas ka rito ng walang galos. Ngunit kung tatanggi ka, haharapin mo ang galit ko. Lalong nagalit si Anson dahil hindi niya matanggap na tinanggihan siya ng isang ulila. Magsasalita pa sana si Leon nang biglang sumingit si Janice na may pag-aalala. Leon, bakit hindi na lang natin ito palampasin? Wala namang nangyaring masama sa akin. Hinawakan niya ang manggas ni Leon. Akala ni Janice ay aksidente lang ang pagiging malapit ni Leon kina Harvey at Fane, pero ngayon napagtanto niya na mali siya ng akala. Ngunit kahit ganoon alam niyang malayo pa rin ang estado ni Leon kumpara kina Jacob at Anson dahil wala siyang pinanggalingang makapangyarihang pamilya. Kahit pa may tulong sina Harvey at Fane, hindi sila makakasigurong mapoprotektahan siya habang buhay, kaya natatakot siya sa posibleng mangyari. Ayokong mapahamak ka dahil sa akin. Hindi ko na sinabi noon at uulitin ko pa rin, hindi ako titigil hanggat hindi sila napaparusahan dahil sa ginawa nila sa iyo. Matigas na sagot ni Leon habang tinatanggal ang kamay ni Janice. Alam niyang delikado ang kalabanan sina Jacob at Anson, pero naniniwala siya na dapat ipaglaban ng isang lalaki ang mga taong mahal niya. Itinuturing na niya si Janice na parang pamilya, at sinumang manakit sa pamilya niya ay kailangang magbayad. Walang atrasan ito, kaya abangan mo bata, sabi ni Anson habang tumatawa. Kasama ko sa pangako na paprotektahan si Xander at gusto kong makita kung paano mo kami lalabanan. Masaya sina Xander at Brody dahil akala nila ay tapos na ang laban, ngunit naging pabor pa sa kanila ang pagdating ni Anson. Kahit dalawang laban-laban sa dalawa, nasa teritoryo pa rin ito ng Northern King, kaya lamang pa rin sila. Kung may gulo at malaman ng Northern King, ito ay maaaring mapunta sa kanila ang problema. Kung gusto mo makipaglaban, lumaban ka sa akin, huwag mo siyang idamay, sabi ni Harvey habang humaharang kay Anson. Si Fane naman ay nagdalawang isip. Magkaaway ang Northern at Southern Kings kaya kung si Jacob lang ang kalaban niya ay kaya niya. Ngunit si Anson ay isa sa tagapagmana ng Collins family at kapantay ng lakas ni Harvey kaya kung makakalaban niya ito ay magiging mas malaki ang gulo. Bukod pa roon, hindi ganoon kalalim ang ugnayan ni Fane kay Leon kumpara kay Harvey, kaya naiintindihan ang kanyang pagdadalawang isip. Napansin agad ni Anson ang pag-aalinlangan ni Fane at ngumiti siya. Mag-isip kang mabuti, Fane. Pareho lang kami ng lakas ni Harvey, at pareho kaming mahuhusay na kalaban, pero hindi ka katulad namin, si Ginoong Lynch ay mas malakas kaysa sa iyo at wala kang laban sa kanya. Kung ipipilit mo pa ang pagdepensa kay Leon Wolf, ikaw ang magdurusa. Habang nagsasalita si Anson ay sinulyapan niya si Jacob na may makahulugang tingin at agad itong naintindihan ni Jacob. Tama si Ginoong Collins. Kung aatres ka ngayon, Fane, para bang walang nangyari, pero kung ipipilit mo pa ito, hindi kita patatawarin. Hindi ko na pananagutan ang mangyayari sa iyo kahit mapilayan ka pa o mapahiya sa laban. Sinubukan niyang takutin si Fane. Kung aatres si Fane sa huling sandali at iwan si Harvey, magiging mas madali para sa kanila manalo. Ngunit matatag si Fane. Hindi mo ako matatakot, Jacob. Sa mundo ng gangsters ang katapatan ang pinakamahalaga, at dahil kaibigan ko si Leon hindi ko siya iiwan. Napangisi si Jacob. Ikaw na ang pumili niyan, kamatayan mo na yan. Makikita natin, sagot ni Fane kahit alam niyang mas malakas si Jacob at naniniwala siya na hindi lang si Jacob ang dapat katakutan, dahil si Leon ay kabilang sa Supreme Masters. Nakakatawa ni Jacob. Ako ay malapit na sa Pekinate State at iilan lang ang kayang tumalo sa akin, kabilang sina Harvey at Ginoong Collins. Paano makakalaban sa akin ang isang ulila? Tumawa siya ng malakas. Maliban na lang kung kaya niyang tawagin ang Fields o ang Youngs para tumulong. Ngunit biglang may malamig na boses ang sumagot. Hindi ko alam kung kaya niyang tawagin ang Fields pero ang Youngs nandito na. Dumating sina Iris Young at Luisa kasama ang ilang miyembro ng kanilang pamilya. Iris Young, nanlaki ang mata ni Jacob. Hindi niya inaasahan na darating si Iris sa mismong sandaling binanggit niya ito. Nagulat ang lahat lalo na sina Fane at Anson.
Dahil sa pagdating ni Iris naging pantay ang dalawang panig. Hindi pa malinaw kung bakit siya nandito ngunit malinaw na malaki ang magiging epekto niya sa sitwasyon. Si Harvey at Cynthia ay mas kalmado kumpara sa iba. Pareho nilang alam nina Harvey at Fane ang koneksyon nina Leon at Iris kaya naiintindihan nila na malamang ay para kay Leon na dumating si Iris. Si Anson naman ay walang alam dito, kaya ngumiti siya ng maaliwalas at lumapit kay Iris. Iris, ano ang ginagawa mo dito? Dumating ka ba para tulungan ako? Ngunit sa kabila ng ngiti niya may bakas ng paghanga at pagnanasa sa kanyang mga mata nang makita si Iris. Si Iris ang pinakamaganda sa Four Beauties at maraming nahuhumaling sa kanya. Kasama na roon si Anson na matagal nang sinusubukang mapalapit sa kanya. Pero bigla siyang binasag ni Iris. Umalis ka, hindi ako nandito para sa iyo, nandito ako para tulungan si Leon. Parang tinamaan ng kidlat si Anson. Hindi niya matanggap dahil alam niyang malamig at mailap si Iris, pero hindi niya akalaing si Leon pa ang pipiliin nito kaysa sa kanya. Sino ba ang taong ito? Tanong nina Jacob at Xander na nagulat din. Hindi nila inakala na ang isang ulila ay may koneksyon kina Fane Harvey at ngayon pati si Iris Young. Para bang mas malakas pa si Leon kaysa sa inaakala nila. Pati si Jacob at Anson na hindi man lang nakakakuha ng ganitong klase ng koneksyon ay hindi makapaniwala na nagawa ito ni Leon. Nakakamangha Ginoong Wolf, puri agad ni Fane habang nagbibigay ng thumbs up. Alam niya na magkaaway ang four major families, pero hindi niya inakalang ganito kalawak ang koneksyon ni Leon. Ganun din si Mason na handang tumulong kay Leon, dahil sa utang na loob pero ngayon mas lalo siyang humanga. Bata pa si Leon pero kung magpapatuloy ito, siguradong lalayo pa ang mararating niya. Si Janice naman ay kinagat ang labi at kinabahan. Hindi na ito simpleng pagkakataon lamang. Walang paraan na ang isang ulila ay makakakuha ng tiwala ng tatlong makapangyarihang pamilya, kung wala siyang tunay na kakayahan. Sa sandaling iyon napagtanto niya na hindi na si Leon ang dating batang ulila na kilala niya dati. Labis ding nagulat si Iris sa nangyari dahil hindi niya inasahan na 4 sa 6 na pangunahing puwersa ang magkakatipon sa iisang lugar. Buti na lang at nasa panig ni Leon ang Shears at si Fane Poole. Nakahinga siya ng maluwag, dahil kung lahat ng 4 ay kalaban ni Leon ay wala siyang magagawa kahit gaano pa siya kalakas. Leon, magsasalita na sana si Iris nang mapansin niya ang pisngi ni Leon. Napatingin din siya kay Janice na nasa likod ni Leon na may nakapatong na coat sa balikat nito. Biglang sumimangot si Iris at iniwas ang tingin niya kay Leon. Ano bang problema Iris? Tanong ni Leon na naguguluhan. Lumapit si Luisa at pabulong na nagsalita. Ginoong Wolf, may bakas ng lipstick sa pisngi mo, sino kaya ang naglagay niyan? Natigilan si Leon at agad niyang pinunasan ang pisngi niya. At nang makita niya ang pulang bakas sa kanyang kamay ay nabigla siya. Naalala niya na hinalikan siya ni Janice sa pisngi kanina nang iligtas niya ito. Iris, pakiusap, pakinggan mo muna ako, hindi ito ang iniisip mo simula niyang magpaliwanag. Ngunit mas lalo siyang kinabahan nang maalala niya kung bakit kakaiba ang tingin sa kanya ni Cynthia noon. Dahil napansin din pala nito ang lipstick mark. Bigla niyang naisip na kasalanan ni Janice dahil hindi man lang siya binalaan nito. Iris, wala namang ibig sabihin ito, maling akala lang ito. Ngunit malamig na sumagot si Iris. Wala akong pakialam kung ano man yan, wala tayong koneksyon kaya hindi mo na kailangang magpaliwanag. Malamig ang boses niya na parang yelo. Hindi ito ang iniisip mo Iris, pakiusap, pakinggan mo ako, muli niyang sabi. Pero pinutol siya ni Iris. Ayokong makinig, tumahimik ka na lang. Sa kabila ng lamig ng kanyang boses ramdam ng lahat na apektado siya. Ang totoo, nagsimulang tumubo ang damdamin niya kay Leon mula pa noong yakapin siya nito sa sinihan. At nang makita niya ang lipstick mark at si Janice na malapit kay Leon ay hindi niya napigilan ang selos. Alam niya na wala siyang karapatan dahil hindi naman niya nobyo si Leon. Ngunit kahit ganoon ay nasaktan pa rin siya. Doon niya napagtanto na unti-unti na siyang nahuhulog kay Leon. Natakot siya sa realization na iyon, kaya lalo siyang nagpakita ng lamig. Iris, natigilan si Anson. Para sa kanya si Iris ay isang babae na walang pakialam sa ibang lalaki, at hindi basta-basta tumitingin sa iba.
Pero ang nakikita niya ngayon ay malinaw na apektado ito kay Leon. At ang lipstick mark sa pisngi ni Leon ang lalong nagpasiklab ng kanyang galit at selos. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 385. Lalong napuno ng galit at puot ang tingin ni Anson kay Leon. Ngunit si Harvey ay hindi pa rin napapansin ang tensyon sa paligid. Nagsalita siya ng malamig. Jacob, Anson, 3 na kami laban sa 2, ano ang masasabi ninyo? Natigilan si Jacob at namutla. Alam niyang kahit hindi martial artist si Iris, ang mga kasama nitong dinala ay mga piling mandirigma. Kung magkakaroon ng labanan, siguradong matatalo siya at si Anson. Sigurado ka bang kakampi ka pa rin sa ulilang yan, Iris? Tanong ni Anson na umaasang magbabago ang isip nito. Tama, si Leon ay kaibigan ko at sinumang kaaway niya ay kaaway din ng Youngs, sagot ni Iris ng malamig at matatag. Kahit may nararamdaman siyang selos dahil sa lipstick mark, pinili pa rin niyang tumindig sa tabi ni Leon, dahil sa lahat ng ginawa nito para sa kanya noon. Naghiwalay siya ng malinaw na hangganan ng emosyon at tungkulin. Sige, tumawa si Anson. Sa kabila ng galit niya kay Leon wala siyang magawa dahil nandyan si Iris. Wala na siyang pagpipilian kundi umatras. Isa sa isip ko ito Leon Wolf, sigurado kang magsisisi ka sa susunod nating pagkikita. Umatras si Anson. Natigilan si Jacob. Leon Wolf, tatandaan ko ang pangalan mo at sana hindi na tayo muling magkita. At umatras din siya. Naiwan si Xander na nanginginig sa takot. Ginoong Lo, huwag po ninyo akong iwan, tulungan niyo ako. Ngunit tinalikuran siya ni Jacob. Magdusa ka sa ginawa mo. Dahil dito tuluyang gumuho ang pag-asa ni na Xander at Brody. Ngayon naiintindihan nila kung gaano kalakas si Leon. Kung alam lang nila sana, hindi nila ito kinalaban. Leon, lumapit si Leon na may malamig na tingin. Panahon na para pagbayaran mo ang ginawa mo, Xander Long. Sumigaw si Xander habang bumagsak sa lupa sa sobrang takot. Ang energy center ay ang pinakaugat ng lakas ng isang martial artist. Kapag nawasak ito, mawawala ang lahat ng kapangyarihan at magiging ordinaryong tao na lamang ang isang nilalang. Hindi pinatay ni Leon si Xander. Sa halip, pinili niyang sirain ang kanyang energy center para tuluyang mawalan ito ng kapangyarihan, ngunit mananatiling buhay. Ito ang pinakamakataong paraan na kaya niyang gawin. Mason, dalhin mo silang 2 sa ospital at siguraduhin mong walang mangyayari sa kanila, utos ni Leon. Opo, sagot ni Mason at agad niyang isinama ang ilang tauhan para dalhin sina Brody at Xander sa ospital. Ginoong Paul, Ginoong Shear at pati ikaw Iris, salamat sa tulong ninyo. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo, sabi ni Leon. Walang anuman, sagot ni Harvey. Ito lang ang kaya naming gawin matapos ang lahat ng tulong mo sa amin. Ngunit si Cynthia ay ngumiti at nagsalita ng may kalokohan. Leon, kung gusto mo akong pasalamatan, bigyan mo na lang ulit ako ng 2 set ng produkto ng Elegante Group na binigay mo dati. Ang ganda talaga ng effect. Sige, walang problema, sagot ni Leon. Biglang napansin ni Leon na nagbago ang ekspresyon ni Iris. Ang mga produktong ibinigay niya kay Cynthia ay pag-aari ng Elegante Group, kaya technically kay Iris din ito. Kahit hindi ito malaking bagay para kay Iris, hindi niya maiwasang mairita. Ginamit ni Leon ang produkto niya para pahangain si Cynthia. At si Cynthia ay isa ring napakagandang babae na halos kapantay pa niya. Ngumiti si Cynthia kay Leon at pagkatapos ay palihim na sinulyapan si Iris ng may bahid ng kompetisyon. Matagal nang may nararamdaman si Cynthia kay Leon mula nang iligtas siya nito mula sa maling pag-inom ng energy nurturing pills. Ngunit alam niyang mahal ni Leon si Iris kaya hindi niya ito pinilit. Sa halip pinili niyang asarin si Iris kahit kaunti lang. Nakita ito agad ni Iris at naintindihan ang intensyon ni Cynthia. Sa dating tingin ni Iris kay Leon, isa lang itong simpleng tao na walang halaga. Ngunit matapos ang nangyari sa sinehan at lahat ng nakita niya ngayon, hindi na niya may kakailan na may nararamdaman na siya kay Leon. At ngayon napagtanto niya na marami palang babae ang lumalapit dito, kabilang sina Janice at Cynthia.
Hindi maintindihan ni Iris kung paano naging sobrang popular sa mga babae ang isang tulad ni Leon na dati ay isang simpleng diborsyado lamang. Kung wala nang iba pa, Ginoong Wolf, aalis na kami ni Cynthia, sabi ni Harvey na wala namang alam sa tensyon sa pagitan nina Cynthia at Iris. Magkikita pa tayo ulit, Ginoong Wolf, sabi rin ni Fane bago sila umalis. Nang makaalis sina Harvey, Cynthia, at Fane, tumingin si Iris kay Leon na may malamig na tingin. Mukhang minamaliit kita, Leon. Hindi lang pala koneksyon mo sa Shears at kay Fane Paul, ang anak pa ng Southern King ang kaibigan mo. Hindi ito ikinagulat ni Iris ang tungkol sa Shears, pero nagulat siya sa koneksyon ni Leon kay Fane. Mas ikinagulo ng isip niya kung gaano karaming babae ang lumalapit kay Leon. Ito pa rin ba ang Leon Wolf na nakilala ko dati, tanong niya sa sarili. Parang hindi na niya kilala ang dating Leon. Iris. Si Leon ay nag-aalangan na nagsalita. Pasensya na, Iris, ihahatid ko muna si Janice pauwi. Hindi niya maitago ang kaba dahil alam niyang hindi magugustuhan ni Iris iyon, lalo na matapos ang insidente ng lipstick mark. Bahala ka, wala naman akong pakialam, sagot ni Iris na malamig at agad umalis kasama si Luisa. Kailangan ko siyang paliwanagan mamaya, sabi ni Leon sa sarili. Pagkatapos ay inihatid niya si Janice gamit ang kanyang motorsiklo. Habang nasa biyahe, tinanong ni Janice si Leon. Leon, yung babaeng maganda pero malamig kanina si Miss Iris Young ba yun ang pinakamaganda sa Four Beauties? Paano mo siya nakilala? Siya ang CEO ng Elegante Group, sagot ni Leon. Naligtas ko siya noon. Nagulat si Janice. Ganun ba? Sandali lang. Girlfriend mo ba siya? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Janice. Nararamdaman niya na may espesyal na koneksyon sina Leon at Iris. Kung noon ay matutuwa pa siya, ngayon ay may halong kaba na siya. Hindi niya namalayan na unti-unti na rin siyang nagkakaroon ng damdamin para kay Leon. At lalo siyang naapektuhan nang makita niya kung paano nito ipinaglaban siya kanina. Hindi pa kami magkasintahan, sagot ni Leon. Tumango si Leon habang sinasagot si Janice. Ngunit ramdam na wala na sa usapan ang buong isip niya. Nasa kay Iris na ang lahat ng iniisip niya, at kung paano niya ito ipapaliwanag sa nangyari. Buti naman, sagot ni Janice habang napangiti. Kahit sinabi ni Leon na hindi sila magkasintahan ni Iris, halatang may espesyal itong pagtingin sa kanya. Ngunit para kay Janice, hindi pa ito mahalaga. Naniniwala siyang malaki ang pinagsamahan nila ni Leon at may tsansa pa rin siya. Mas matagal silang magkakilala kumpara kay Iris, kaya iniisip niyang mas lamang siya. Ano ulit ang sabi mo, Janice? Tanong ni Leon. Wala, sagot ni Janice habang kinagat ang labi. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina tungkol kay Leon na isa itong mabuting tao, at dapat niyang samantalahin ang pagkakataon bago pa may ibang babae na makakuha sa kanya. Dahil dito, naglakas loob si Janice at dahan-dahan na yamakap sa likod ni Leon. Napahigpit ang katawan ni Leon nang maramdaman niya ang init at yakap ni Janice sa kanyang likod. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong gumawa ng ganoon. Akala niya siguro ay natakot lang ito sa nangyari o kaya naman ay itinuring siya bilang pamilya. Pero lalaki siya, at ang pakiramdam na nakadikit si Janice sa kanya ay hindi niya maiwasang maapektuhan. Napilitan siyang magmaneho habang pilit na pinipigil ang kaba. Pagdating sa bahay, sina Horace at Lian ay labis ang pasasalamat nila kay Leon dahil nailigtas niya si Janice. Matapos ang maikling usapan ay umalis si Leon at nagmamadaling umuwi dahil gusto niyang kausapin si Iris. Bandang 10:00 na ng gabi ay nakarating siya sa Dragon Bay Villa. Nasa kwarto na sina Iris at Luisa at nagpapahinga na. Naglakad si Leon sa harap ng kwarto ni Iris at nag-alinlangan bago kumatok. Sino yan? Tanong ni Iris mula sa loob. Ako ito, Iris, may kailangan akong ipaliwanag. Pakiusap, buksan mo ang pinto. Malamig ang boses ni Iris. Wala na akong gana, matulog na ako, bukas na lang tayo mag-usap. Iris, pakiusap, sandali lang. Ngunit nanatiling sarado ang pinto. Biglang bumukas ang kabilang pinto at lumabas si Luisa na nakaayos na rin para matulog. Pinaikot ni Luisa ang kanyang mga mata kay Leon. Ano naman ang gagawin ko? Tulungan mo ako, Luisa, sabi ni Leon na tila desperado.
Paano kita tutulungan, wala ka namang dala kahit anong patunay ng sinseridad mo, sagot ni Luisa na inis. Ano bang ibig mong sabihin, naguluhan si Leon. Aba ano pa nga ba tingin mo, sagot ni Luisa sabay sinyas para lumapit si Leon. Bamulong siya, gago ka, kung gusto mong hamupa ang galit ng pinsan ko, dapat may dalang bulaklak o kahit anong regalo para makita niya na seryoso ka. Hindi yung basta ka nalang susulpot at magsasalita. Ganoon pala, sagot ni Leon at agad niyang naintindihan. Salamat Luisa, babalik ako agad. At agad siyang tumakbo palayo. Sa loob ng kwarto mas lalong nainis si Iris nang marinig niyang tumigil si Leon sa pagkatok. Narinig pa niya ang mga yapak na papalayo. Akala niya ba ganito lang kadali iyon? Hindi man lang ba siya maghihintay? Sa loob ng isip ni Iris lalong gamulo ang damdamin niya. Dati ay tinanggap niya si Leon dahil sa utang na loob, pero matapos ang nangyari sa sinehan at lahat ng nakita niya, hindi na niya may kailan na may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit nagkaganoon si Leon, pero pakiramdam niya ay may gusto ito sa kanya. Ngunit naisip niya agad ang agwat nila sa estado ng buhay. Paano kung hindi pumayag ang kanyang pamilya? Sa kabilang banda naisip niya rin ang kakayahan ni Leon. Kaibigan ito sina Harvey Shear at Fane Poole. Kung magpapatuloy ito, baka balang araw ay tanggapin din siya ng pamilya niya. Pero agad siyang napatigil sa sarili. Ano ba Iris Young, wala naman siyang sinasabi sa'yo, bakit ka gumagawa ng kwento sa isip mo? At naalala niya si Janice. Baka may gusto na pala si Leon sa ibang babae. Bakit pa siya aasa? Habang iniisip ito hindi siya makatulog. Maya-maya ay may kumatok muli. Si Leon ba yun? Ngunit boses ni Luisa ang narinig niya. Luisa, ano meron tanong ni Iris? May kailangan akong sabihin, sagot ni Luisa. Sige pasok ka na. Kabanata 390. Si Iris ay tumayo at binuksan ang pinto. Kriek! Isang napakalaking bouquet ng rosas ang biglang lumitaw sa kanyang mukha. Bago pa niya maunawaan ang nangyari nakapasok na si Leon sa silid at isinara ang pinto. Leon ano ginagawa mo dito? Malamig ang ekspresyon ni Iris dahil naintindihan niyang naloko siya nina Leon at Luisa. Iris ang mga bulaklak na ito para sa isang kagandahan na tulad mo, sana magustuhan mo ito nakangiti si Leon. Sino ba ang may pakialam sa bulaklak? Tumalikod si Iris. Alam kong galit ka pa rin sa akin, pero pakinggan mo ako, wala sa pagitan namin ni Janice. Ang totoo hinalikan niya ako sa pisngi bilang pasasalamat dahil iniligtas ko siya. Iyon lang. Wala akong pakialam kung anong meron sa inyo, at wala itong kinalaman sa akin, sinabi ko na sa iyo hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ngunit ang paliwanag at bulaklak ay nakabawas sa galit ni Iris. Siyempre kailangan kitang magpaliwanag Iris, umibig ako sa iyo sa unang tingin, saksi ang araw buwan at mga bituin sa aking pagmamahal, magiging girlfriend ba kita? Ano, nagulat si Iris at hindi niya inaasahan ang biglaang pag-amin. Nang makita ni Leon na hindi siya tinatanggihan, naisip niyang may nararamdaman din si Iris kaya niyakap niya ito sa baywang. Iris mahal na mahal kita, ikaw lang ang laman ng isip ko, alam kong wala pa akong maibibigay na kinabukasan, pero mahal na mahal kita, maaari ka bang maging girlfriend ko? Bitawan mo ako, bakit mo ako niyayakap hindi pa ako pumapayag? Hindi kita bibitawan kapag hindi ka pumayag, at hahalikan kita hanggang sa maging oo ang sagot mo. Si Iris nanlaban at sinubukang itulak si Leon ngunit lumalapit ang mukha nito at naganap ang isang halik na nagpaigting ng kanyang pagkabigla.